Dako na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, and I would like to read Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 beginning verse number 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. And he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. Ang ating pong key verse, ang key text po natin, verse 11, So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, we praise you for your word, and thank you for allowing us to have this Bible sharing once again. Lord, thank you for trusting me. Thank you for giving me your enabling grace, Heavenly Father. I pray that this morning, as we study your word, may you again bless our hearts, O Lord. Talk to us, and please, Lord, accomplish your will in the lives of your people. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, our topic this morning is about the Word of God. The Word of God will not return unto Him void. Ang salita po ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Sa Biblia po, maraming paglalarawan na ginawa patungkol sa salita po ng Panginoon. At dito nga po sa panulat po ni Isaiah, na kung saan ang salita ng Diyos ay magandang ating pong makita at mabigyan ng tinatawag nating pagpapahalaga. And do not underestimate what the Word of God can do. May mga pagkakataon po, iniisip natin na para bang wala ng pag-asa, may mga tao pong wala ng magagawa sa kanila. Well, gusto ko pa rin pong panghawakan na ang salita ng Diyos at ang patuloy ng pagpapahayag nito ay hindi po pwedeng walang magagawa. So kaya ang aking pong nais bigyang pansin ay ang concept na ito, that the Word of God, that His Word will not return unto Him void. Ang sabi po again ng verses 10 and 11, For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and it make it bring forth and bud, that it may give to the sower, seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. At ang sabi po, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. So, ngayong sandali ito, mga kapatid, siguro po mas mainam na sa atin personally, try to evaluate ano po ang dating ng salita ng Diyos sa atin. Ano po ang nagawa ng salita ng Diyos sa atin. Ano po ang nai-accomplish ng salita ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sa kapasyahan po ng ating Panginoon, sa maliwanag na turo ng banal na kasulatan patungkol sa kanyang salita, malinaw po ang pagsasabi po ng talata na hindi ito babalik ng walang kabuluhan. Kaya kung ikaw ay mangangaral, just keep on preaching. Bilang mga Kristiyano, just keep on sharing the Word of God. Again, ang gusto ko pong bigyan ng emphasis, God's Word will not return unto Him void. Mga kapatid, unang dahilan, because of its power. The reason why we can say that the Word of God will not return unto Him void
Number one, because of its power. Yes, I believe in the power of the Word of God. Huwag niyo pong ituturing ang Biblia na ordinary na word lamang. Ito po ay banal na salita ng Diyos. Makapangyarihang salita ng Diyos. Marami na po ang mga buhay na inabot ng kanyang salita. Marami na po ang naapektuhan ng kanyang salita. Marami na po ang nabago ng kanyang salita. I remember, meron pong isang awit, God's Word changes lives. Ang salita raw po ng Diyos ay bumabago ng buhay. Kaya ako po, ang naging commitment ko ay ang laging ipangaral ang kanyang salita. Ito po ay hindi masasayang, ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Marahil sa unang pakikinig, may mga pagkakataon na parang wala lang, but it is still good for us to trust the power of the Word of God. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4, for the Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing. Diba? Bumabaon po yan, mga kapatid. So, may talas, may taliyam ang salita ng Diyos, at ito po ay umaabot sa kinauukulan. So, masasabi po natin that His Word will not return unto Him void because of its power. Yes, the Word of God is powerful. So, ang Bible po, hindi po ito ordinary book. Ang Bible po ay powerful book sapagkat ang Bible ay salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga po, mga kapatid, walang salita ng Diyos na di may kapangyarihan. So, ang aking pong encouragement sa bawat isa ay ang patuloy lang na pag-share po natin. Ang patuloy lang na pangangaral po natin ng salita ng Panginoon. Hindi po ito babalik ng walang kabuluhan sapagkat ito po ay makapangyarihan. Kaya pong abutin ng salita ng Diyos maging ang chiefest sinner. Kaya pong baguhin ng Diyos ang mga tao na kung saan sila po ay mali sa paniniwala. So kaya ang pakikinig at ang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos ay magiging dahilan para umusbong ang pananampalataya sa mga taong iniisip natin na sa matagal na panahon, sinishiran po natin na parang wala lang, may panahon po ang ating Panginoon Diyos. But again, always be reminded that the Word of God is powerful. Kaya pagka nagsishare tayo, hindi naman masama yung testimony, pero huwag niyong kalimutan na ang testimony po natin hindi po pwedeng maging kapalit o itapat sa salita po ng Diyos. Kaya nga po kapag ako nagpipreach, hanggat maaari po, talagang ang sentro, puro salita po ng Panginoon. Hindi po masama na gumamit ng illustration, hindi masama na medyo maging masaya tayo sa pangangaral, hindi masama na may mga kwento po tayo sa preaching, pero wag naman po nawa na matabunan ng alinman sa mga binanggit ko ang makapangyarihang salita ng Diyos. So, importante po na maintindihan po natin yan, na ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan, sapagkat ito po ay makapangyarihan dahil sa kapangyarihan nito. Yes, the Word of God will not return unto Him void because of its power. And the Word of God will not return unto Him void because of its purpose. Diba? Ano po ba talaga ang layunin ng salita ng Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, sabi nga po ang mismong binanggit ng talata, so shall my word that be goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, listen to this, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Mga kapatid, alam niyo po, ang salita po ng Diyos, dahil makapangyarihan, gumagawa po ito para i-accomplish, di ba? Kung ano po ang kalooban ng Panginoon, kung ano po ang nais ng Panginoon. Kaya sa patuloy na pangangaral, di ba?
yung pong dahilan kung bakit ipinapangaral natin ang salita ng Diyos. Ito po ang nagpapalago, ito po ang nagpapatibay. Kaya hindi masasayang. Alamin po natin, tingnan po natin. Like in my case, I can say that it is very encouraging to see na ang mga pinangaralan mo, bukod sa may mga tumanggap sa Panginoon, bukod sa mga nanampalataya, sila po ay lumago, sila po ay nagpatuloy, ngayon po mga ginagamit na rin po ng Panginoon. So, yun po ay dahil sa makapangyarihang salita ng Diyos na kaya po natin ipinapangaral para po may accomplish at may serve ang pinaka-purpose po nito. Yes, mga kapatid, ang patuloy na pangangaral ng salita ng Diyos ay mag-a-accomplish ng mga dakilang bagay, particularly yung bagay na magiging kaluguran ng ating Panginoon. So God's word will not return unto Him void because of its power, because of its purpose, and because of its profit. Alam naman po natin yan, di po ba? That all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Diba? And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin, ano po ang pakinabang sa salita ng Panginoon? So yung doktrina, napakahalaga. Actually sa conference po namin, ito po ay naipangaral ni Doc Emerson Cruz. Sinasabi niya na ang salita ng Diyos magtuturo sa atin ng tama. Sasansala sa atin sa mga mali. Magtuturo sa atin ng mga hindi tama. Kung ano yung mga mali, mga kapatid. Ituturo sa atin kung papaano natin gagawin ang tama. So kaya ang salita ng Diyos profitable talaga. Sobrang kapaki-pakinabang. At ang pakinabang nito, hindi lamang sa doktrina, kundi sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo. Kaya sabi ko nga, imagine po, because of the Word of God, yung mga do's and don'ts na intindihan natin. Ano yung dapat, ano yung hindi dapat. So kaya ang akin pong encouragement sa bawat isa, if you really want to make sure that your move, your decision, your act, everything, na gagawin po natin ay tama, we need to be guided sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung tatanglaw sa atin. Di ba? Maalala niyo po, ang sabi po ng Psalmist, Psalm 119 verses 105, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Di po ba? Mga kapatid, yung salita ng Diyos, ilaw, tanglaw po yan sa ating pong landas. Kaya mga Kristiyano, dapat maging klaro po sa atin na siguradong malaking kapakinabangan kapag tayo po ay nagpapahalaga, nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos. Bukod sa ito po'y makapangyarihan. Kung maaalala nyo po, di ba, yung centurion na talagang siya mismo kumilala sa authority ng Panginoon at ng salita ng Panginoon. Diba? Na sinabi niya, hindi mo na kailangan pumaroon sa aming bahay. Sabihin mo lang ang iyong salita at gagaling ang aking alipin. So pagpapakita ng pagkilala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. I am telling you, God's word will not return unto Him void because of its power. God's word will not return unto Him void because of its purpose. Meron pong dapat i-accomplish po niyan. And God's word will not return unto Him void because of its profit. Mapapakinabangan daw po sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Ibig sabihin po sa maturity. Remember, may topic, yung mga series ng messages po natin about maturity. So sa ating pong pagmamature, we cannot deny the fact that we need God's Word. Kaya hindi masasayang, hindi po mawawala ng kabuluhan. Gaano na po ang mga Kristiyano, gaano karami na po ang mga Kristiyano na ngayon po ay very useful sa gawain ng Panginoon because of the accomplishment of God's Word in their lives. Kaya ang mga pastor po, magsipag lang talaga sa pangangaral, hindi po natatapon, hindi po masasayang. Katulad po sa mga online ministry na kagaya nito, just try to imagine, ilan po kaya ang posibleng nakakapakinig nito?
At naniniwala po na sa bawat mga nakikinig, sigurado po yan. And I am very sure that the reason why again and again you are watching Believer's Breakfast because you are acknowledging that it is really beneficial and very profitable. Amen? Yes, because what I am preaching is nothing but God's Word. Because I believe yun ang makapangyarihan. Hindi yung sasabihin ko, hindi mga palabok sa usapan ng pagtuturo. It is the Word of God na masasabi nating makapangyarihan po talaga. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay hindi naaapektuhan ng salita ng Diyos, walang problema sa salita ng Diyos, may problema sa puso mo. May problema sa attitude mo. So you better check your attitude, you better check your heart, you better evaluate and examine yourselves whether you be in the faith. Because if you are a genuine believer, it is very impossible na walang epekto sa iyo ang salita ng Diyos. Maalala niyo po, sinasabi ko po yan, that the reason why the Thessalonian believers became, sabihin nating, honorable and model dahil po sa kanilang pagtanggap sa salita ng Panginoon. 'Di ba? Sa 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God which you have heard of us, you receive it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Meron lang po akong gustong ipaalala sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ugaliin po natin na kapag makikinig po tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, itatak natin sa isip natin na hindi tayo basta nakikinig ng salita ng nakatayo at nangangaral, kundi ang ating pong pinakikinggan ay ang salita ng Diyos, ang makapangyarihang salita ng Diyos na talagang gumagawa sa bawat mananampalataya. Kaya nga ang akin pong banggit sa inyo, kung hindi na po kayo naaapektuhan ng salita ng Diyos, abay medyo nakaka-alarma po yan. Sapagkat ang totoong Kristiyano, hindi pwedeng walang epekto sa kanya ang salita ng Panginoon. Kaya nakakarinig po tayo ng mga testimony kung paano ginamit ng Diyos ang kanyang salita para tayo po sa pamagitan ng banal na Espiritu ay makonvict sa mga mensahe na atin po napapakinggan. So again, the word of God will not return unto him void because of its power, because of its purpose, because of its profit, and because of its product. Mga kapatid, ang linaw po ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Siguradong magbubunga po yan dahil itinulad po ito sa binhi na kapag ka inihasik po mga kapatid, lalo na kung ito'y natapat sa magandang lupa, sa matabang lupa, sa maayos na puso, mga kapatid, for sure, ito po ay magbubunga. Kaya nga, yung pong pagmamahal natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, napaka-importante po niyan. 'Di ba? Yung pong blessed man na tinukoy po sa Psalm chapter 1, ang sabi po mga kapatid, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Ang konteksto nito ay tungkol doon sa mga masasabi nating may kagalakan, yung delight nila sa salita ng Diyos. He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. You can evaluate your members and try to somehow see kung sino po talaga yung pong mga attentive, yung mga talagang longing sa salita ng Panginoon, sila po talaga yung kakakitaan natin ng bunga. Mga kapatid, hindi masasayang ang binhi sapagkat ito'y magbubunga sa tamang kapanahunan. Kaya para sa akin po, talagang very, very true that the word of God will not return unto him void. Ang sabi po, so shall my word, okay? So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return, mga kapatid, unto me void, but it shall accomplish that which I please,
Okay? At ang sabi po, and it shall prosper in the thing whereunto I sent it. Kaya ang pangangaral po ng salita ng Diyos hindi matatawaran. At yun po ang aking pinangahawakan. Maaaring hindi ko po nakikita lahat, pero sa patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos, meron pong mga very vocal, na talagang expressive, sinasabi nila kung gaano sila napagpapala. Pero bukod po sa mga nag-e-express, naniniwala po ako na marami po na talagang sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nag-a-accomplish ng kanyang layunin at ng kanyang kalooban sa marami. Mga kapatid, panghawakan niyo po ito, that God's word will not return unto him void. At ang ating pong tinalakay, sapagkat ito po'y makapangyarihan, sapagkat ito po ay may layunin, sapagkat ito po ay kapaki-pakinabang, at sapagkat ito po ay may bunga, mga kapatid. Okay? So, ito po ay isang bagay na magandang ating pong matutunan. Because of its power, its purpose, because of its profit, and because of its product. I hope na muli po tayo na pagpala, mga kapatid, sa ating pong tinalakay ngayon. Kaya, ganyan po natin dapat kilalanin, pahalagahan, panghawakan, pagtiwalaan ang salita ng Diyos. Kaya dito po sa Believers Breakfast with BFDB, wala po tayong ibang ipapangaral kundi salita po ng Panginoon. At kahit po sa pulpito, sa ating pong mga pagtayo, wala po tayong ibang ipapangaral kundi lagit-lagi ang salita ng ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa paalalang muli na ipinagkaloob mo sa amin sa pamagitan po ng ministeryong ito. Sa mensahe na naibahagi. Nawa ang bawat isa po sa amin, dakilang Diyos, ay talagang magkaroon ng mataas na paggalang sa iyong salita at nawa kami mismo maging patotoo na totoong makapangyarihan, makabuluhan ang iyo pong salita. At ito po ay nagbubunga, dakilang Diyos. Muli, salamat po sa iyong naging paggabay. Salamat po sa mga taga-subaybay. Magpala ka pong patuloy sa aming pong ministeryong ito for your glory and for your honor. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Shout out po at maraming salamat po sa ating pong mga manunood. Ayan, sa mga taga-subaybay po natin. So siguro, shout out pa po tayo, Ayan, si Pastor Neil Kekep, happy birthday uli kay Brother Orly Marcelo. Thank you for your friendship. Ganon din po kay Sister Malu Tansyongko. Kumare, shout out sa iyo. Lito Ambas, si Ate Nora Ruwaro, Preacher Sir San Diego. Ayan, Paksa Amiel, Gloria Martinez Pailano, Edeline Galang, Pastor Donald Villar, Ambel Gallardo, okay, si Bal Escototo, Ma'am Jessie Canteleves, Pastor Mark J. Loyola, si Sister Ella Marie Galit, Ma'am Merly, Ma'am Riza Pormelosa Lumangyaw, si Pastor Helvic Nagalio, ganun din po si Sister Leonora. Thank you kay Adling Galang for sending stars. Kay Ma'am Riza, Ate Riza Flores, Sister Gerald, Edgar, Alan Basco. Okay, thank you so much. Ayan po, mag-aalauna na ng madaling araw po dito. Pero praise the Lord, nakapag morning po ako sa inyo. Ayan, salamat. So, Preacher Jaja Subida. By the way, this coming Sunday, speaker po natin si Pastor Serrano ng Bible Baptist Church National City sa ating pong Revival Sunday. So please do pray for him and support our Revival Sunday. You're welcome, Brother Orly Marcelo.
Sister Margie Hamon, tulog na po kayo, Tay. Okay, after this, tulog na po tayo sapagkat bukas, kasala naman po. Shout out kay Pastor Renren Balvin at Pastor Orlan Balunsan. Shout out din po kay Ate Riza Flores. Sister Marivic Mendoza, Sister Diane Tixon, Midnight Feasting na po. Shout out kay Sister Elma ng Living Water Baptist Church Paris. Siya po nag-asikaso sa amin. Thank you so much. Ricardo Quirante, Leonora Ruaro, Bivon Espinas, thank you for watching. Lourdes La Chica, Winsel and Sisa. Hello po, Sister Winsel. Pastor Ronald David ng BFBC. Deep Thinker, shoutout po sa mabait na si Preacher Lindo. Okay, thank you so much, Sister Cheryl Philip. Thank you so much. Ingat po kayo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, ng Tibok ng Puso. Lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Okay, amen. Umabot po si Deacon Larry Lumanog. God bless everyone. To God alone be the glory.